Isang pinagpalang araw po ng Sabado sa ating lahat. Muli po, narito po ang inyong abang lingkod upang ipagpatuloy po natin yung nauna po nating salaysay sa kung ano nga po yung nilalaman ng banal na libro. Yun nga po, nagkaroon na ng reyna ang kampun po ng kadiliman, si Satanas po at si Magdalena, na sa kalawakan pa nga lang po, nandun na po yung mithiin nila na yun nga po mahigitan ang atin pong Diyos na kataas-taasan at paghiwalayin o paglayuin ang dalawang Diyos po na tunay na nagmamahalan, ang Panginoong Hesukristo at ang atin pong Diyos na kataas-taasan. Ngayon po, sa pagpapatuloy po natin, sa kalawakan nga po, nandiyan na yung dalawa. So, naglibot po ang mahal na reyna, ang Diyos na kataas-taasan, kasama ang hari niya, na wala pa nga pong mukha ang atin pong Amang Buwan, ang atin pong Panginoong Hesukristo. Sa paglilibot po ng dalawa, sa buong kalawakan, nandiyan na po ang napakaraming mga bituin at tala. Dahil nga po, ang Diyos na kataas-taasan ay walang kawangis, nag-iisa po siyang may mukha. So, ang lahat po ay namangha. Ang iba po, humanga, ang iba nainggit, ang iba nagnasa. So, nandiyan po lahat. Isang pamayanan ng mga bituin, tala, mga planeta, ang Amang Buwan, ang Bathalang Inang Araw, ang Espiritu Santo po ay tutok na tutok at nakatunghay sa kung ano po ang kaganapan sa paligid. So, ang dami pong namangha, ang dami pong nagnasa sa ating mahal na reyna, ang Diyos na kataas-taasan. At isa nga po, tatlo po sa mga bituin na nakamasid po sa ating mahal na reyna, ang Diyos na kataas-taasan, ang magkakaroon po ng special na connection sa Diyos na kataas-taasan. Mapapalapit po ang tatlo pong bituin na ito na mapapalapit sa ating Diyos na kataas-taasan ay ang si Ismael, si Emmanuel, at si Danica. Yan pong tatlong bituin na yan, kapag nagkaroon po sila ng mukha sa ibaba, sa Hardin ng Eden, yung umpisa pa lang ng mundo, yan tatlo pong bituin na yan ay magkakaroon po ng napakahalagang papel sa kung ano man yung buhay na pang-araw-araw na buhay na hinaharap natin ngayon at mula pa nung unang-una. Si Emmanuel po ang magiging hindi naman po karibal ng ating Panginoong Hesukristo. Si Emmanuel po ay magiging espesyal at matalik na kaibigan po ng ating Diyos na kataas-taasan. Dahil ang ating pong Diyos na kataas-taasan ay hindi naman po siya nga magmamahal ng iba, dahil talaga pong ang kasukat niya ay ang Amang Buwan. Sila po talagang dalawa. Pero hindi natin maiwasan, kaibigan ang tingin ng mahal na reyna sa kanya. Pero si Ismael po ay mayroon pong tunay naman pong pag-ibig at pagmamahal sa ating Diyos na kataas-taasan. Habang si Emmanuel naman po, malapit po sa Diyos na kataas-taasan, parang itinuturing na kapamilya. At si Danica po, ang isa pong tala na direktang nakakalapit po talaga sa ating Diyos na kataas-taasan, na ituturing niyang higit pa sa kapamilya. Yung pong tatlong bituin na yan, ang tatargetin po ng reyna at ng hari ng kadiliman. So, yung pong mga bituin na yan ay sa itaas pa lang, nagkaroon na po ng kanya-kanyang grupo. Ang grupo po ni Ismael, ang grupo po ni Emmanuel, at ang grupo po ni Danica, at ang grupo ni Magdalena at ng Satanas. So, sa kalawakan pa po yan, nagkaroon na po ng kanya-kanyang parang tagahanga, kanya-kanya, ay dito ako, dito ako. So, sa kalawakan pa lang po, nagkaroon na po ng pagkakabahabahagi. At ang karamihan po,
ang paghanga po talaga ay sa Diyos na kataas-taasan at ang amang buwan naman po, palagi nga pong nasa tapat ng ating mahal na Berhen, kaya nga po kinaiingitan. Ang tatlong bituin po na to, sina Ismael, Emmanuel at Tanica, ang gagamitin po. Mga bituin at tunay po na sumusuporta at direktang nakakalapit po sa ating mahal na Berhen, ang Diyos na kataas-taasan ng ating mahal na Reyna. Yan po ang magiging ugat ng pagkakabahabahagi po nating lahat sa paniniwala, sa pananampalataya, sa uri po ng pamumuhay. Nagkanya-kanya na po at sa paglilibot po ng ating mahal na Reyna, ang Diyos na kataas-taasan, ang ating mahal na Berhen, lahat po ng mga bituin sa kalawakan ay nagpakita na po ng kanya-kanyang kulay. Yung iba po, nanatili yung kanilang kinang, puro, likas at natural. Subalit yung mga iba po, nagpakita na po ng kani-kanilang totoong intention. So, nahati po sa 5. Sa grupo po, may kanya-kanya na sila. At yun nga po, pero ang halos lahat, ang tinatarget nila ay ang ating pong Diyos na kataas-taasan. At yun nga po, ang grupo po ni Magdalena ay di po ang amang buwan sa tuktok po ng mahal na Reyna. Diyan po nag-umpisa kung bakit po lumaganap ang pagkakabahabahagi, ang pagkanya-kanya, 5 grupo sa kalawakan pa lang. At lahat po yan, magkakaroon po ng mukha sa ibaba. Sa original po muna tayo, original na Hardin ng Eden. Sa susunod ko pong mga video, kung kakayanin po ng oras natin, dyan na po magkakamukha yung ating amang buwan at ang mga 5 pong bituin na yan. Sa ibaba po, maghaharap-harap po, may buto, may laman, at may dugo. Yan po ang umpisa po ng pagkakaroon ng kanya-kanyang hari. Hari ko ito, hari ko ito. Ako ang dapat dito, ako ang dapat doon. So, kaya dumating po tayo sa punto na ang original po na Hardin ng Eden, sa taas pa lang, pag ibinaba pa lang, meron na pong marka. Dahil nga po sa kalawakan pa lang, nandun na po ang pagkakanya-kanya, ang pagkakabahabahagi sa pamamagitan po ng mapanuri at matalas po na mithiin ng hari at reyna ng kampo ng kadiliman, na ang katayuan po ng ating Diyos na kataas-taasan at ng ating Diyos Ama, ang ating Panginoong Hesukristo, ay sa kanila. Ang dalawa pong yan, ang gagawa ng paraan upang ang 3 bituin na yan na malapit sa dakilang Diyos, Diyos na kataas-taasan, ay magkaroon po ng pagkakabahabahagi. At dun nga pong mag-uumpisa ang matinding away, matinding gulo, kanya-kanya. Pero gusto pong sabihin po ng ating banal na Espiritu Santo na anuman ang inyong gawin, baka nakakalimutan nyo na mayroong Espiritu Santo na nakatanglaw sa inyo. Lahat ng inyong plano, lahat ng inyong layunin ay hindi malilingid sa Kanya. Siya po ang natatangi at nag-iisa na nakaobserba sa lahat. Walang sino man po ang makapagpapanggap sa Kanya. Hanggang sa muli po, wala na naman tayong oras. Maraming pong salamat at pagpalain po tayo ng ating dakilang Diyos. Ang ating pong banal na Espiritu Santo at mabuhay po tayong lahat. Hanggang sa muli po. Paalam. Bye-bye po. Ako po ang inyong abang lingkod. Maraming pong salamat. Hanggang sa muli.